Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Nakaramdam na ba kayo na parang pakiramdam ninyo, failure kayo? Or na-fail ninyo yung mga taong umaasa at nagmamahal sa inyo? Alam nyo, dati nung nag-aaral ako, meron kaming exam sa school kung saan ito exam na ito, kapag hindi ka nakapasa, ay maaaring hindi ka mabigyan ng faculty na makinig ng confession. Ito yung add-odds. Meron kayong 3 teacher na uupo dyan, magko-confess kunwari sa iyo at pakikinggan nila kung paano ka magiging isang paring mahabag doon sa loob ng confession. At kapag na-fail ka 3 times, pwedeng mawalan ka ng faculty pagkapari mo para makinig ng confession. So it's a big deal for us bilang mga estudyante. And I was so proud of myself. Sabi ko, kaya ko ito. Kayang-kaya ko ito, madali lang naman. Pero during the exam, kala ko okay, pero I received the notice, okay, you failed the exam. So ang ginawa ko, nagkulong lang ako sa kwarto for the whole day. Hindi ako lumabas. Ayokong magpakita sa community kasi nga I already felt ashamed na akala ko kaya ko pero I failed. And most of the time that is our response. When we fail the people around us, magkukulong tayo, lalayo tayo, itatayo natin yung mga bloke natin. We do not want to be seen by other people because we feel na hindi lang yung sarili natin na disappoint natin, kundi lalong-lalo na yung mga taong nakapalibot at umaasa at nagmamahal sa atin. We can just imagine kung anong pinagdaraanan din ni Simon Pedro after being chosen as Pedro, ikaw ang bato, you are the rock, and upon this rock I will build this church. Pagkatapos ng mga sinabi ni Jesus sa kanya, pagkatapos ng kanyang pagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus, pero nung dumating yung pagpapakasakit niya, siya yung naiwan 3 beses pa nga, di ba? So we can just imagine kung anong pinagdaraanan ni Simon Pedro because we know in our lives, we know how it feels to become a failure, to feel like we are failure. We fail the people we love, na nakulangan sila sa pagmamahal natin, hindi natin napanindigan yung pagmamahal natin. But here comes in our gospel reading, ang pagpapakita muli ni Jesus sa kanila. At imbis na manumbat, imbis na sa ipamukha kila Simon Pedro sa mga alagad na iniwan siya nung mga times na nagpapakasakit siya, iba Iba yung pinaramdam ni Jesus, lalong-lalo na kay Pedro sa ating gospel reading. Dito napakinggan naman natin, tinanong niya si Simon Pedro, Simon Pedro, mahal mo ba ako? At hindi lang isang beses niyang tinanong, kundi pa ulit-ulit, 3 beses. At dito, makita natin, na from failure, from the feeling of being a failure, God or Jesus redeemed Peter. At ang sabi pa niya sa kanya, kung totoong mahal mo ako, meron ka pang misyon na gagawin para sa akin. And this is so amazing, my dear friends. Bakit? Kasi when we fail or when other people fail us, most of the time, ang ipaparamdam natin sa kanila yung kulang. Ang ipapamukha natin ay yung pagkakamali. Ang ipaparamdam natin ay kung saan sila nagkulang sa atin. And that's why sometimes we are hard on ourselves because kahit tayo mismo ayaw nating bigyan ng chance yung sarili natin kasi we feel like we're already a failure. Wala na, hanggang doon na lang talaga. That's the time that I fail to love myself or to love the people around me or to give effort sa mga expectations nila sa akin. Pero here comes Jesus telling Peter, Peter, you are more than your failure. Yes, you failed in the past, but here I am trying to redeem back your confidence, trying to tell you that beyond your failure, I'm giving you another chance to do a mission for me.
And here comes Jesus, no? Redeeming once again Peter. At kung babalikan natin yung Ebanghelyo, anong ginagawa niya? They were trying to go back to their old self. Nangingisda ulit sila. They were disappointed, catching nothing. Pero si Jesus dumating ulit, sabi niya, halika dito. Halika dito, Pedro. At ipapaalala ko sa iyo na mahal mo ako. At dahil sa pagmamahal na yan, Pedro, meron pa akong ibibigay na mas mahalagang misyon para sa iyo. Most of the time, we think that failure is already the end. Wala nang buhay, ayoko nang mabuhay, ayoko nang bumangon, magkukulong na lang ako. Pero sinasabi ni Jesus, your failure will never disqualify you. But rather, your failures will just prepare you for bigger missions in life. Na mga pagkukulang mo, pagkakamali mo, hindi ibig sabihin magtatapos na lang doon yung buhay mo at istorya mo. Sinasabi ni Jesus, yung mga pagkukulang, mga kasalanan, mga failures na yan yung nagpapatibay sa'yo para muling bumangon para sa mas malaking mission niya para sa iyo. So my dear friends, when you experience failures, okay lang magluksa, okay lang umiyak, okay magkulong, pero hindi ibig sabihin hanggang doon ka na lang. Hanggang doon ka na lang sa sulok ng kwarto mo magmumukmok. Pero sabihin ng Diyos sa'yo, ano ka ba? Bumangon ka nga dyan. Gumising ka nga dyan. Tumayo ka nga dyan. Kasi meron pang mas malaking bagay ang nakalaan para sa iyo. At ang tinitignan ng Diyos, hindi yung pagkakamali, pero ipaparamdam niya sa atin yung kanyang pagmamahal at tiwala na tayo kaya nating bumangon, maging mas matibay, maging mas mabuti, dahil alam natin that even if we fail, we know deep inside our hearts na doon pa rin yung fire and love for the people around us and for ourselves. Bumubulong na sinasabi sa atin, kaya mo yan. Nagkamali ka lang. At yung pagmamahal ng Diyos, mas malaki kaysa sa pagkukulang na iyan. And look what happened to Peter. Ano nangyari pagkatapos ng kanilang encounter? When we go back to our first reading, inuusik ulit sila. When they were trying to preach about Jesus, ang dami umuusik sa kanila, mga saserdote, pero this time around, no? Sabi niya, hindi na ako magpapantig sa inyo. Kahit ano pang mangyari, sabi pa niya, no? Kahit ano pang gawin ninyo sa akin, I will never stop preaching in the name of Jesus. Imagine, no? Duwag dati, pero dahil pinaramdam ulit ng Diyos na mahal siya kahit sa pagkukulang at kaduwagan na yan, naging mas matibay na siya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. My dear friends, when you fail, it's just part of your story. It's not the end. And remind yourself when you fail that you are never a failure in the eyes of God. Pwedeng pakiramdam mo or pwedeng pakiramdam ng ibang tao, nag-fail ka, pero sa mata ng Diyos, hindi. May nakikita pa siya sa iyo. At yun yung babaunin natin, no? Every time we experience setbacks in our lives, remind yourself, hindi ito yung katapusan ng mundo. Pwedeng nasaktan ako, pwedeng nasaktan yung mga taong nagtitiwala sa akin, pero hindi pa ito yung end. Bukas, pipilitin kong bumangon. Or for next week, okay, magkukulong muna ako 1 week, okay lang. You grieve over these experiences. Pero hindi ibig sabihin hanggang doon ka lang.
bumangon ka. Because in our gospel reading, the risen Christ is trying to remind once again the disciples, you should rise too. Bumangon din kayo. Huwag na kayong magpapigil, huwag kayong magkulong doon sa experience ninyo na yan. Kasi nandito ako at I'm trying to remind you once again to renew your mission. Kaya nga no, ang ganda ng setup. Kung ano yung paraan ng pagtawag niya kaila Simon Pedro noong unang-una, ganoon din yung setup ngayon para mapanibago yung kanilang pagmamahal at yung kanilang misyon para sa Kanya, para sa Diyos. So ito yung makikita natin, no? Kahit paulit-ulit tayong madarapa, magkukulang sa ating pagmamahal, kahit paulit-ulit tayong makaramdam na parang failure tayo sa Diyos, failure tayo sa ibang tao, paulit-ulit din darating yung Diyos, sasabihin sa atin, ano ka ba? Okay lang yan. Tumayo ka, learn from your past, learn from your mistakes, and I'm giving you another mission. Sumunod ka sa akin. And I hope and I pray that whenever we decide to get up once again, we'll find that conviction that this time, mas malakas na ako. This time, mas matapang na ako. This time, hindi na ako magpapaantig sa ibang tao kasi binigyan ulit ako ng Diyos ng chance para gawin yung mas malaking mission na to para sa Kanya at para sa mga taong umaasa at nagmamahal sa akin. Remind yourself, I am not a failure. I had just setbacks, but that doesn't mean that life should end here. You should rise too, like that of Jesus, reminding us you have still a greater mission to fulfill in the future. Amen.